Okay, so bakit di tumunog? Bakit di tumunog? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Spirit Guides, Holy Spirit, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Angels, Archangels, and syempre po sa ating mga elementals. Nais ko po muna magpasalamat syempre sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa ating pong mga new subscribers. Maraming salamat po. And again, ito pong channel na ito is magsisilbi pong gabay sa inyo sa spiritual, sa mga nakakaramdam po, sa kinikilabutan, sa mga nakakaamoy, nakakarinig, nakakakita ng hindi naman po nararanasan ng iba. Ito po is para po sa inyo to. And sa mga makaka-resonate po, at sa mga ano din po, no, sa mga like, yung mga lahi pong manggagamot, or tipong halimbawa, may nararanasan po kayo mga kakaiba na alam nyo po sa sarili nyo na hindi po spiritual, like mga kulam, barang, lason, usog, or mga gayuma. Ito po is para po sa inyo, para po may gabay kayo, para po alam nyo po kung ano po nangyayari sa kapaligiran ninyo. Hindi lang po sa physical, kundi po material, at kundi po din po sa spiritual. Kailangan po may awareness din po tayo pagdating dyan. And what else? Wait lang po, lalagay ko lang po dito yung candle ko sa malapit sa aking crystal. Ayan. Okay, and ano pa ba? Sa mga gusto pong mag-avail again ito, kanina po finlex ko po to sa live, no. Ito po ang niya, partner. Okay, so yan po. So ito po is yung manifestation candle na ilalagay nyo po to sa pwede po sa table nyo on sa New Year, no, sa hapagkainan, or po pwede rin po, mas maganda po talaga to sa altar po talaga, no. So ito po is may mga nakaukit na po dito ng mga orasyon na kailangan po ninyo para po sa pag-welcome ng abundance, prosperity, long life, good health, and love. Andito na po yan. Kasama na po dito yan. So ito po yung parang activator niya. Kayo na po ang magpapahid niyan. Kayo na po ang pwede pong lagay nyo lang sa kamay, tapos pwede pong iganon nyo po siya. And yung the rest, pwede nyo po siyang ilagay dito sa top. Then burn. Okay? So 10 minutes, pwede nyo po siyang i-burn. Pwede pong everyday 10 minutes at 10 minutes. Okay? So, ito po siya. Ano po yan? May kasama pong oil yan. Kasama na po yung oil. Okay? So, now is, let's get some reading. Actually, ito po is a vision, ano? So, let us know kung ano po yung bibigay sa inyong message. Or ano po ba nais ipaalam sa inyo ng ating universe patungkol po dun sa taong nagpapakita po dun sa aking vision. Actually, hindi po siya familiar. It's a stranger. So, tingnan po natin kung ano po yung gusto niyang ipahatid sa inyo na mensahe. Okay? So, let us pray. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa akin po mga tagapanood, patungkol po dun sa vision na inyo pinagkaloob sa akin. At ako po ay nananalangin na kami po yung iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anong po klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so announcement again. Hanggang December 21 lang po tayo mag-accept, which is hanggang Saturday lang po. So, walk-in or online healing, reading, yan po yung available ko po. Hanggang 21 lang po kasi po kailangan ko na po mag-prepare for Christmas ng starting on Sunday. Kailangan ko na pong harapin naman po ang aking mga bunaknak, ang aking mga junakis, ang aking pamilya. Okay, so ang balik ko po niyan is December 27. Kung sino po yung mga magpapabook na late, so expect nyo po na ang start po natin is December 27 onwards. But kung po pwede nga lang po hanggang January na po sana pero mag-a-accept po ako ng hanggang December, start ng December 27, then 27, 28, 29, yan. So 3 days lang po bibigyan ko, then pahinga ulit kasi po
magbe-birthday din po ako. So, kailangan ko po ng bogang preparation. Okay? So, again, actually, ito is naging promise ko po to last, this December anniversary. Pero hindi ko na pursue, but ngayon po is reflex ko po ulit. Kasi andito na po siya. Okay, so ito po yung magiging pamimigay ko po sa kung sino po yung mga gustong matutong magtaro. So, this is a beginner tarot. So, andito po yung mga meaning niya, reverse and upright. Okay, so nandito po yung nakasealed pa po yan. Okay, so yan po. So, ito pong isa is very nice oracle card. No? So, ito po is the Spiritual Gifts Oracle card, na which is dalawa po ang nabili ko. So, ito po yung bago, pero nabuksan ko na po eh. Ay, pero naka-sealed pa pala yung loob. Ayan, naka-sealed pa. O, diba? Ito po yung nabili ko na meron na pala ako. No? So, now, ito po is ipamibigay ko rin po to as my gift. No? So, antayin niyo po yung mga live. Kaya po kailangan po, click niyo po yung notification bell, no? And subscribe. Para po updated po kayo lagi sa ating reading, ating uploads, no? And ito po is mamimili po ako nito sa live. Okay? And also yung sa Saint Benedict na isang klase, meron po ako isang klase na pinapalamanan po para siyang locket. So kung sino po yung mapipili ko doon, chat po agad para po malaman ko kung ano po yung ilalagay na orasyon sa loob. And yung herbs po na ilalagay ko doon, na kung naalala nyo po yung black salt ko, yun po ang ilalagay ko sa loob, which is talagang ang dami pong karga din na orasyon nun. So, mag-a-add lang po ako ng additional para po sa kung sino po yung may gusto. Yun po yung ipamimigay ko. And here, so ito po hindi ko po ito pamimigay. Sorry po. Pero i-flex ko lang din po, no? Which is, andito na po yung dumating na po yung mga bago na stocks ko ng Trespico Roma. And yung small and, ano to po tayo? May small and large. Kumbaga may baby and may mama. No? And ito po yung San Benito. Ito po kasi yung talagang sa mga walk-ins ko, ito po yung madalas ko pong pinapahawakan sa kanila talaga as their number one protector talaga sa lahat. Against evil, against demons. Ito po talaga. No? Yan. Sa mga palipad hangin, tigal po, yan po ang karga niya. Ito po kasing Trespico Roma, for me, the best po siyang pangdepensa, especially po sa mga healers, especially po sa mga baguhan, no? At gusto po makipagkombate or parang nakikipagkombate spiritually na hindi po kayo aware. Ito po yung pinaka-the best niyong maging tangan, as in para po matalo ninyo. No? Yan. Actually, ang combination po nito talaga is ito and yung Santo Niñong Hubad. Kasi yun po yung sabi ko nga sa inyo, yun po yung mga unang tangan ko. Kauna-unahan ko pong tangan is Santo Niñong Hubad. Then, ito pong Trespico Roma. Then, dumating po sa buhay ko si Saint Benedict. Actually, dapat ito po yung magiging unang tangan ko. But, nireject ko po siya noon. Kasi po, ang gusto ko nga po is bumalik po yung business ko. Kasi lumubog po talaga noon. Which is talaga may kulang na pala ako. Na kaya pala siya ang hinatid sa akin noon is kailangan ko pong gamutin ang sarili ko. And siya po talaga is gusto na akong gabayan noon pa man. So, ito po talaga, isa rin po ito sa talagang pinakamalakas ko na tangan. Ito po. Okay? So, let's start. Tingnan natin kung ano ang sasabi ng inyong person na umaatake sa inyo till now. Let's check kung ano. Alam mo, na-addict ako sa pagla-live. Parang gusto ko lagi naka-live. Kahit po sa reading, kahit po sa ganito, parang gusto ko mag-live. Kaso po, minsan talaga maingay. No? So, tingnan po natin kung ano po yung message. First card is aid. So, now is, andito po yung, we have here, aid. No? So, andito yung for some of you, or maybe, itong person na to, no? Or kahit ikaw, pero dito man tayo sa person mo kasi this is about your person, kung sino nga yun nakikita ko doon sa vision ko, na parang ang gusto nitong taong to is parang humihingi na ng tulong kay God. Not only kay God, parang sa'yo din na parang andito yung sising-sisi na siya sa mga pinagagawa niya.
No, na to the point na talaga nag-iiyak na siya ngayon sa nangyayari sa buhay niya, na full of regrets na siya ngayon. No? Yun yung gusto niya ipahatid na mensahe sa iyo. So now is parang andito yung we have this origin, which is parang andito yung gusto niyang gumawa ulit ng yung makabuluhan. I mean, alam niyo yung bagbalik siya sa dati niyang pinagmulan. Yung parang gusto niyang bumalik sa dating siya. Kasi iba na po nga siya ngayon, di ba? Dahil nga po doon sa mga attacks na ginagawa sa iyo, dala ng sobrang inggit, na naging galit, na parang alam mo yun, wala na siyang ginawang tama, na parang ang tingin niya tama siya, pero siyempre sa tingin ng iba at sa mata ng Diyos, mali po yung mga pinagagawa niya. Pero andito pa rin po yung pinipilit niya pa rin yung gusto niya. So now is, kumbaga, andito yung gusto niyang bumalik, no, sa dati. So, ibig sabihin, itong taong to is talagang sising-sisi na sa pinagagawa niya kasi andito yung gusto niya nang ibalik yung dating siya. And we have the death card. Kasi ang pakiramdam niya ngayon talaga, maybe ito is merong pakiramdam na palibasa hindi siya sanay sa ganung buhay. Palibasa hindi siya sanay sa mga ganung pangyayari sa buhay niya, na parang ang pakiramdam niya kamatayan niya na, o parang nalalapit na siya sa kamatayan. Which is itong taong to is talagang ilang beses po ito nagpadala ng death spell sa inyo. So again, mag-backfire man po to because of, with the help of your ancestors, no? Dahan-dahan po to eh. Yung kaparusahan, hindi po to bibiglain. Or maybe kasi wala ka namang ginawa na parang revenge, no? O paghihigante dito sa person mo na to. That's why andito po yung kumikilos sa mga ancestors, archangels, or yung mga divines mo, mga guides mo, na bigyan to ng kaparusahan. To the point na talagang parang nararamdaman ng inuunti-unti na siya. No? Ganon na nangyayari ngayon. Kasi talagang binigyan ka to ng death spell eh. And talagang binuli ka nito. Talagang ang daming ginawa nito na hindi maganda sa'yo. Sa personal mong buhay. Pinahiya ka, binastos ka, no, pinagchismisan ka, yung mga tipong ganon. And worst nga is yung kinulam ka nga. No? So ngayon, ang nangyayari, bakit siya nagsasuffer ng ganyan? Bakit niya nararanasan yung ganitong paghihirap, ganitong klase na pamumuhay? Because siya din naman na may gawa. Ngayon, parang yung dating, kinonvince niya na ikaw, no, na collective ang may mga kagagawa ng lahat, ikaw may pagkakasalan lahat, na ikaw is ganito, ganto, ganyan, lahat ng negative na attitude meron ka. Ngayon, nagsasuffer siya. Ngayon, nagkaroon ng realization yung mga taong pinagkwentuhan niya na sa kanya pala nagmula, sa person mo pala nag-umpisa. So, siya ngayon ang tipong parang binabalikan lahat ng mga binitawan niyang salita against you. What else? Real estate. Hesitation. So, ito is dalawa itong bumaba, So, maybe meron po siyang mga pang-aari, no? To the point na talagang ito is may kaya sa buhay or maayos naman ang pamumuhay. But, andito ngayon yung, maybe there's a confusion, no? About what? No? Maybe may mga confusion siya kung bibitawan niya ba, ibibenta niya ba yung property niya, no? Yung mga tipong ganon. Para kasi ang nangyayari ngayon is, since ang first card niya dito is humingi na siya ng tulong, so possible na mawawala sa kanya tong property na to. Which is kung ano man yan, mga investment niya, or maybe some projects, mga ganyan. Yung mga talagang hindi niya iniisip na mawawala sa kanya, but now is inuunti-unti na nga siya. Okay? So now is andito yung, kumbaga, ngayon is accept niya na. Accept niya na yung mga punishment sa kanya or yung mga paghihirap na nararanasan niya ngayon. Accept niya na. Kasi, kumbaga, matagal na rin naman to eh. No? Accept niya na to. And, andito yung umaasa siya na someday, no, is magkakaroon ulit siya or magbabalik ulit sa kanya yung once na nagbalik pa siya. No? Once nagbalik siya sa dati. Actually, ano niya na to eh. Ginagawa niya na to na parang nagbabalik loob sa Diyos, nagpapakabuti, kinokontrol na yung temper niya, nagpapakatao na siya, ganun. So, umaasa siya na darating ang araw na mamimit niya ulit yung joyful moments or joyful life, no? Or maybe to see you again
no, to meet you again para magkaroon ulit kayo ng kasiyahan or maybe bonding, no. Yan yung mga, isa sa mga goals in life niya ngayon, no. My goodness, may lumabas na curse. Bakit may curse? So, isa yan sa mga goal niya in life, no. So, let's see, kasi hindi magandang lumabas na card. Let's see kung ano yung gusto niya pang iparating dito sa mga bagong bumaba na card. Tingnan natin kung ano. So, dito natin ika-cut, no? Dito natin ika-cut yung first reading. So, dito tayo sa pangalawa, which is ang lumabas is curse. So, andito kasi talaga yung lumalabas na ikaw talaga is kinurse nito. No? I mean, ngayon, kung meron kayo na experience na hindi maganda, especially financial, andito na naman yung nagpapalipad hangin to, or maybe for some of us, parang, again, parang andito yung lutang ka, or maybe parang, andito yung laging may masakit sa katawan mo, especially sa head, maybe sumasakit ang tenga mo, ulo mo, ganyan, hita mo, braso mo, minsan parang may paninikip ka ng dibdib, no? May paninikip ng dibdib. Or parang mayroong something na parang, alam niyo yon, parang maybe lagi kang parang bloated, hindi mo maintindihan, or hindi mo masyado maitaas ang kamay mo, no? Kasi kasi may mga tali, may mga ganun. Or even sa paglalakad, hindi ka makapaglakad na maayos. For some of you, ito yung mga nararamdaman, ano? So, ito yung mga ginagawa niya. At ginawa niya sa iyo. For some of you, nabaklas na siguro to. For some of you, still nasa pa rin. Okay? So, ito is hindi lang siya ang gumawa, kundi meron siyang kasama. Okay? Okay, so, andito yung hindi lang siya nag-iisa, no? So, meron siya mga kasama dito na talagang pinagplanuhan ka, no? Nabigyan ng kung ano-anong sakit, kung ano-anong kamalasan sa buhay, lahat na pinackage ng itong taong to, no? Kasi alam nito na talagang parang alam nitong taong to na kung paano mo mahalin ang sarili mo, alam niya kung paano mo ingatan ang sarili mo. You have this self-love na tinatawag. But andito yung talagang kahit na nagkaroon ka ng self-love, andito rin yung parang ang nangyari is hindi, parang alam niya sa sarili niya na hindi mo mapagtatakbo. Alam mo yung parang alam niya matatalo ka niya. Alam niya na mapababagsak ka niya totally. Hindi niya akalain na gano'n ka pala kalakas. Nasilip ka niyang minsan sa spiritual na hindi niya, masyado ka na in-underestimate. Pero later on, nalaman niya na may ganyan kang kakayanan, na alam niya marami kang ideas. No? Alam niya na gano'n ka ka-bright, gano'n ka ka-smart. No? Pero kasi dito sa mundo natin is talagang parang iniisip niya or kinoconsider niya, syonga-syonga ka eh. Pero alam mo yung pagdating sa spiritual, ang dami mong alam. Yung mga tipong gano'n. And daw parang sa pagbabalik niya, parang there's a lot of promises na bibitawan siya sa'yo. No? There's a lot of promises na pwede niyang bitawan sa'yo na katakot-takot. No? Para lang talaga magbalik ulit yung samahan ninyo or para maniwala ka ulit sa kanya or bumalik yung dating magandang pakikisama mo sa kanya. No? And iyan isa sa mga talagang pinapangarap niya yan. And talaga meron na siyang iniisip na pamamaraan or maybe some schedules, maybe na para puntahan ka, pasyalan ka, tawagan ka, yung mga tipong ganyan, okay? Okay, wait lang. Okay, so yon. So, see, andito talaga yung ngayon is gustong-gusto niya talagang humingi ng sorry sa'yo. As in sorry, as in apology. Bakit? Kasi siya na mismo ang nilalamon, no, ng mga ginagawa niya sa'yo noon. At hanggang ngayon, actually, binubulabog na siya ng mga ancestors mo, ng mga guides mo, no, lahat, binubulabog na siya. Hindi na siya mapagkatulog, hindi na siya mapakali. Hindi na matinutulong nitong taong to, yung gumagambala sa'yo. Kaya gusto-gusto niya na mag-sorry sa'yo. At alam niya, ikaw din naman makakapagpagaling niyan eh. Alam niya yan. Okay? Okay, so let's see kung ano pa, no? Okay, so kung halimbawa mang ganyan na nangyayari, no? Talagang may curses, no? And talagang pinagplanuhan ka nitong grupo na to. And to the point kung ano ba halimbawa,
Bakit kung nag-a-apology ba siya talaga sa'yo, kung mag-a-ask ba talaga siya ng apology sa'yo, at nakakaranas siya ng mga ganito, dapat tinitigilan niya na, di ba? So, ano kaya ang magiging resulta kung sakasakali, no, na talagang nag-ask siya ng forgiveness sa'yo, ano na ba talagang status ng buhay niya ngayon? Ano na ba? Bakit ganito yung eagerness niya na maghumingi ng apology sa'yo, aside sa pagkakaroon ng parang unti-unti nawawala na siya ng maybe ng salapi, or nawawala na siya ng mga property, parang unti-unti na nabebenta yung mga meron siya noon. Ano ba? So we have the Devil card. So andito pa rin yung naniling lang siya. Maybe akala niya makakalusot siya sa tipong gagawin niyang apology sa iyo. Again, yun naman po lagi ko sinasabi sa inyo, no. Ito po is for now dahil sa naghihirap siya, dahil sa talaga ang dami niyang sufferings ngayon, ang daming hagupit sa buhay niya ngayon. Isang dito talaga yung alam niya sa sarili niya na meron siyang pagkakasala sa iyo, hindi lang sa iyo siguro, sa iba pang tao. But andito yung kumbaga bakit niya na isagawa to is because kumbaga andito yung hindi na nakaya yung mga pressure na nararanasan niya ngayon. Na ngayon is parang mismo, ibang akala niya kinukulam siya pero hindi. Yung mga ginagawa niya sa'yo noon, bumabalik lang sa kanya ngayon. So she or he is thinking, no, na parang kinukulam siya. Ang di niya alam, bumabalik lang sa kanya. Bumabalik lang sa kanya talaga yung mga spell works na binibigay niya sa'yo before, no? Kumbaga, this is parang payback time. Though alam ko sa inyo dito is wala naman pong ginagawa talaga, pero ito is by parang the moves na tinatawag ng mga ancestors mo na to. Actually ngayon talagang parang takot siya na just like this, no? Takot siya na kasi hinahabol na siya dito ng katotohanan, no? Dahil ikaw is inapi, no? Inaping-api ka dito. Ngayon talagang siyang hahagupitin ngayon. Kaya dito talaga yung parang ang plano niya ngayon talaga is ang humingi po ng kapatawaran sa inyo ngayon. Ayaw naman kasi tumigil eh. No? Ayaw na tumigil. Okay, so here. 3 of Cups. Okay, so itong pagpe-payback time or parang pagba-backfired, no, is talagang mapagtatagumpay. As in, nangyayari na to ngayon. For some of you dito is talagang andito na yung umaangat na po ang buhay. Ang dami na pong positive changes na nangyari sa inyo, no, kasi we have the 3 of Cups. So this is cheers for celebration, no? This is a success, no, sa mga nangyayari po sa buhay ninyo, sa mga pagpupursige po ninyo ng mga nakaraan. Ngayon po is umaani na po kayo ng kasaganahan. For some of you po, no, yung iba po kung hindi pa po rin po kayo nakakaranas, nandito po, huwag po kayo magmadali kasi po talaga pong may step by step po yan. Huwag po tayong mainip. Ang kailangan po natin dito is to continue po ang praying, manifesting, and let God nyo po ang lahat. Hindi po natin pwedeng madaliin kung ano po yung plano sa atin ni God. Mas maganda po yung dahan-dahan pero sureball naman po, no, yung magiging resulta. And we have the 4 of Pentacles. See? 4 of Pentacles is you are talagang guided ni God dito. So kung ano man po ang meron na parang alam niyo po yun, kung meron man po kayong mga naitatabi pang savings, kung meron man po kayong mga gusto pong i-save, meron kayong gusto sa buhay, especially sa financial, or maybe sinasabi nitong 9 of Pentacles na to is dito yung magse-celebrate ka kasi talagang makukuha mo kung ano yung mga gusto mo sa buhay. Lahat ng mga wishes mo, lahat yan magagrant. Kumbaga wish fulfillment ang nandito. Abundance is nandito rin po. Again, ito po is ipinagkakaloob po sa inyo talaga ni God. Hindi po to basta-basta lang na dumadating po sa buhay nyo, kundi ito po is fruits of labor na tinatawag. Kumbaga, especially po to sa mga healers, no, na talagang andito yung nagmamagandang loob po kayo. Ngayon po, meron po talagang balik yan sa inyo. Sa mga sumasalbahe po, may balik din po sa kanila yan. Okay? So now is we have the 6 of Swords. So andito po yung maybe for some of you talaga may plans to go somewhere, to travel, maybe this Christmas, this New Year, or maybe meron kayong mga family gatherings, no?
And andito yung parang gusto mong tumulong din sa iba. Parang may mga plans po kayo na ganyan, ano. For some of you talagang magaganap po yan. Kumbaga, time will come na talagang darating po kayo sa point na magta-travel po kayo sa iba't ibang lugar para lang po mag-share ng blessings ninyo. Because of dito sa Nine of Pentacles na talaga po, kasi binibigyan po kayo dito ng umuulan na blessings, abundance si God. No? Alam niyo po yung makakatanggap kayo ng mga unexpected gifts, mga ganyan, incomes, mga ganyan, or maybe source of income na hindi niyo po in-expect na magbo-boom pala kayo sa mga ganung bagay once na pinasok niyo po. Okay? And now we have the Six of Cups here. Okay, again, dito sa Six of Cups is meron po talaga mag-o-offer sa inyo, no, ng maybe a good news, opportunity, or maybe some gifts, no, especially this Christmas, no, na talagang bilang pasasalamat po sa inyo. Pupuntahan po na talagang siya naman po ikagagalak ninyo. And now is Page of Cups. Yes, this is a confirmation lang, no, that there's a good news or parang there's a new person na maybe lalapit po sa inyo para po magbigay ng magandang balita or parang biglang magbibigay po ng pasasalamat dahil po sa mga nagawa niyong kabutihan sa kanya. Or maybe this is a message from universe na magbibigay po sa inyo ng parang mag-uplift pa lalo yung confidence niyo para po mas ma-pursue nyo or mas pagtibayin nyo, mas palakasin nyo po yung ginagawa nyo dito mission sa mundo. So all you have to do here is alam nyo, temperance, no? So andito yung your angels are always there para alam nyo, i-guide kayo, i-guide po kayo, and andito yung para bigyan po kayo ng tamang landas na hindi po kayo masilaw sa kung anumang mga bagay na hindi po nyo po dapat. Kasi ang gusto po nila, yung malinis po kayo eh. Ayaw po nilang madungisan kamay nyo, isip ninyo, ayaw po nila hanggat maaari. But again, sabi ko nga, andito po tayo sa mundong makasalanan. Talaga pong may times po na talagang sasagi po sa isip natin yung mga ganyang bagay. But, andito po yung at least nakokontrol po ni Archangel Michael, ni Archangel Raphael, ni Uriel, ni Archangel Michael, Raphael, yan. So, andyan naman po sila para po mag-guide. And, yung iba po pong mga angels ninyo, na mga warriors din naman po. So, andyan po sila na hindi po kayo iniiwan sa ere. Na andyan lang po sila para gabayan po kayo at pagtibahin pa po lalo ang pananampalataya nyo sa Diyos Ama. Naway wag po kayong bibitaw. Kasi po talagang may darating pong point na talagang andito po yung parang patitigilin po kayo sa mga ganyan. Especially po sa mga baguhan na nagde-devotion. Sa mga bago po. Meron po ako mga bagong estudyante. Medyo nako-confuse. So, para po to sa mga ganon, kung meron po kayong mga ibang mga mentors, please, ano lang po, tatagan nyo po yung sarili nyo. Huwag po kayong bumitaw. Huwag po kayong, parang i-continue nyo lang po, no? At lagi nyo po siyang tatawagin. Every time po na nagkakaroon po kayo ng parang panghihina, kailangan po humingi po kayo ng tulong. Huwag po nyo siyang questionin, kundi humingi po kayo ng tulong na bigyan po kayo ng lakas, tamang pag-iisip. At lusawin po kung ano man po yung dapat lusawin sa pag-iisip nyo na nakakalason, no? Or tanggalin po yung mga lason na yan. Para po sa inyo rin po yan. Para po hindi po tayo sakluban ng itim na kapangyarihan, kundi puro kaliwanagan lang po. No? Yun po yung lagi nyong iisipin. Okay, so parang hindi ako kontento sa reading. Ano pa ba? Kuha tayo ng inspirational eto. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano yung message sa inyo. Ng inyong mga cutie little babies na mga dwarfs. Ganyan. Or ni Santo Niño. Ang aking very joyful na Santo Niño. Tingnan natin. Ano ba yung mga message nila sa iyo? Okay, so we have, when it rains, look for the rainbows. So, huwag kang maging hopeless. Okay? So, always think positive, no? Sa mga nangyayari sa buhay-buhay mo. Okay? So, we also have a negative mind will never get you a positive life. Totoo yan. Kaya, always think positive.
Okay? Huwag kang mawawala. Ayun, parang ganun din. Parang, alam mo yun, huwag kang mawawala ng pag-asa talaga. Kasi, yun nga, habang may buhay, may pag-asa. Okay? So, let go, let God nyo lang po yan. Pero kailangan din po natin mag-take ng actions, di ba? So, you are a gift to those around you. O, di ba? Ikaw yung nagsiserve ng at nagsiserve as a gift sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi andito yung, malamang talagang andito yung maraming, parang siguro noon yung marami silang katanungan noon na hindi nila masagot, na dahil sa iyo ngayon, alam na nila kung ano yung mga tamang kasagutan. Dahil andyan ka na nag-guide sa kanila. No? Or maybe, mga advice, ganyan. Kung hindi man po kayo mga healers pa ngayon. What else? Love more, judge less. Yes, that's true. Parang deadmahin mo na lang yung mga yung bang, kasi talagang hindi po natin may iwasan yung minsan lalapitan po tayo ng mga taong magkukwento lang para kasiraan ng ibang tao. So, iwas na lang po tayo doon. Iwas na lang po tayo doon. And, kumbaga, pagka meron po kayong mga tipong nakikitang hindi maganda sa iba, hayaan nyo na lang po, ulit nyo na lang po yun. Kung meron po mga bumabati ko sa inyo, huwag nyo na lang din pong patulan. No? So, parang, imbes na patulan nyo po yung mga sinasabi sa inyo, batuhan nyo po ng pagmamahal. Parang, or kaya, better, manahimik, no? Kasi tao lang po tayo eh. Yung iba po talaga, pag halimbawa, sobra-sobra na po yung ginagawa sa inyong pananakit, no? Lalo na po sa paninira, talaga po minsan yung temper nawawala. No? Pero kontrolin nyo po. And better, magkurong na lang po kayo sa bahay, huwag na lang po kayo lumabas ng bahay. Mga tipong ganun, or maybe talagang kailangan mo na lang aliwin ng sarili. Ganun. Okay, so every moment is a fresh new beginning. Totoo yan. Parang alam niyo, lagi ko naman po sinasabi rin yan sa reading na yung bang always lumalabas po yung new beginning, no? New beginning, rebirth, no? So, meaning po is talagang every time na tayo po gumising sa umaga, that's a new beginning, no? Yan yung fresh new beginning na tinatawag. Every time na nag-wake up po tayo, no, is yan po yung beginning, new beginning ng buhay natin. Na kailangan naman, kumbaga, kahapon parang hindi maganda yung takbo, parang i-correct natin to kinabukasan. Meron na naman time flaws this day, tomorrow ibahin ulit natin, susunod ulit, ganun ulit. Hanggang sa parang unti-unti na babawasan na natin yung pagiging ganun. Kung ano man yun. Yung mga mistakes na ginagawa ninyo sa araw na yun. Parang alam nyo, i-lesson po natin, i-lesson everyday. Kasi hindi naman po natin matatanggalin yung perfectly sa isang pitik. So, ang kailangan lang po doon talaga is himay-himayin or parang bawasan po natin. Like, lalo na po yung pagiging mainitin ng ulo. Kasi po pagka mainitin ng ulo po natin, everyday po may ganyan eh. No, yung tumataas po yung init, taas ng dugo, ganyan, high blood, ganyan. So, yung ganun po, unti-untiin po natin ilasin. Parang, breathe in, breathe out po tayo. Para po talagang mawala po yung bigat. No? Or, yung, alam niyo yun, pagiging mainitin po natin ang ulo. Okay? So, that's your reading. So, ang kailangan lang po natin talaga dito is ingat-ingat. Okay? And again, kung sakasakali po kayo po ilapitan itong person na ito, make sure po na parang stay put some distance kasi po hindi pa rin po siya authentic. No, talagang parang andito pa rin po yung talagang puro plano lang siya, no, na mag-ask ng apology so every time na may atake din siya or parang every time na meron po siyang nararamdaman na balik sa mga pinagagawa niya sa iyo, doon lang siya nakakaisip ng mag-ask ng apology. Pero right after no, pagka parang medyo pinatitikim na naman siya ng, alam niyo, parang pinadadama na naman siya, ando na naman yung aatakihin ka na. Ganun siya eh. So, nilalaro lang niya. So, kaya parang alam niyo yun, this time, parang mas matindi po ang dating sa kanya ngayon. Talagang ibinabalik na po lahat. Or parang, andito yung lahat ng pighati ninyo is ibinibigay na rin. Parang alam niyo po yung kahit si demon is andito yung parang galit din sa kanya na parang siya mismo na rin ang pumaparusa dito sa taong to. Okay, so sa mga naka-resonate at di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button. Paki-like and share. And again, click nyo po yung notification bell para po updated kayo lagi sa ating reading. Especially po ngayon na magbibigay po ako ng 2 cards and San Benito bilang as my gift po sa inyo. Ay maybe 2 San Benito na po, no?
para po isang San Benito at isang card. So New Year and Christmas and New Year. So magbibigay po ako niyan. So maybe try ko po ng December 24, no? So kung sino po yung mag-absent, pero busy po lahat ng taon niyan. Busy po lahat ng taon niyan. So titingnan ko po kung sino yung mga baka mabibigyan ako ng kahit konting oras. Siguro magla-live lang po ako ng mga 20 minutes, no? So bigyan niyo po ako ng 20 minutes ng 24 at ako'y mamamas ko po sa inyo. And sa 31 ganun din po. Mamamas ko pa rin ako sa inyo. Okay? So close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace, and hope. Bye!